Saway, umuulan, tapos hindi nagdala ng payong. Hi guys, kumusta kayo? So, ngayong araw ay samahan niyo ako sa aking day off. Day of adventure ni Apollonia. Pupunta ako ng Blacktown ulit. Day off na sa Blacktown pa din. At yung kaibigan ko ay may bibigay daw sa aking oranges galing sa kanilang puno. Hindi naman siya nag-reply sa akin kung kailangan niya ng lemon. Kasi marami kaming lemon. Ito, hingan ako. Guys, welcome to Blacktown. Punta ako sa Fiesta Avenue. At kakain muna ako kasi ako ay gutom na. At doon din kasi nag-work yung aking friend. Okay. Gutom na ako kasi hindi pa ako nag-breakfast. Dahil simula, di ba kagabi, nag-buffet kami nila Ate Christy. Busog na busog ako hanggang kaninang umaga. Tapos syempre, kailangan ko munang tunawin lahat yon. So, yeah. Thank you. Kailangan ko siyang tunawin. Hindi ako kumain kahapon. Magto 2 PM na. Wait. 1:45 na. Gutom na ako. Dito na. Pasok tayo. I have this one. Kailangan ko to. So guys, I'll just purchase. I just purchased a cosmetic. Ayan, free yan. Day off pa rin. Yan, samahan niyo po ako na maglakad. 20 minutes ulit. Papunta ako sa may Ruti Hill sa kabilang side at tayo mag-grocery sa Asian Market. Wala na kami makain eh. Wala nang mailuto. Mga seasonings na lang ang natira. Tapos plano ko sanang bumili sa Starlight. Punta sana ako nandun sa bibili ako ng bread sa Starlight. Kaya lang nalayo, tsaka yung panahon kasi medyo cloudy, pero mukhang pasikat ng araw. Yan na siya. Kailangan ko magmadali kasi yung araw na yun ang inaabangan ko dahil ako po ay may nakasalang na labada. Pagka naisampay ko na yan, nakabalik ako, saka ako magluluto. Si Ren kasi may work ngayon, nagre-request siya ng may sabaw. Pagluluto ko siya ng tinola. Tama-tama kasi yung mga ingredients na meron na may papaya din sa likod. Susungkitin ko na lang yung papaya, o diba? Instant tinola na. Tapos magagawa pa ako ng ibang food na pwede kong i-stock sa fridge para sa mga susunod na araw ay may pagkain na. Ito kasi pag guys, pag balik ko ng work, syempre pagod na, bihira na ako makapagluto, kaya dapat may mga nakastock na. Minsan hindi talaga maiwasan na bumibili kami ng lutong ulam pag late na ako makakauwi. Kaya si Fiesta Avenue tsaka si Suki Cart ang aking to go pag wala kaming ulam or kailangan namin ng instant ulam ni Ren. Kasi may mga lutong ulam sila na i-reheat na lang. Shout out sa Suki Cart at sa Fiesta Avenue. Yung Fiesta Avenue guys, located po siya sa
Blacktown sa may main street na or Patrick Street. Basta malapit lang po siya sa station, yung Fiesta Avenue. At ang sarap ng ginataang laing nila at saka ng kanilang ano tawag dito, langka, ginataang langka. Ayun, tapos marami pa silang lutong ulam. Kaya kailangan alam niyo naman sa mga Filo Rest or Filo Carinderias, 'di ba? More on meat. Sa ano naman, sa Suki Cart, marami rin kayong mabibili doon. May mga instant ulam din sila. Located naman siya dito sa may Fruity Hill. So pagbaba ko ng station, south side, yun, nandun lang. Nadadaanan ko lang yung Suki Cart. Hanggang 7 PM sila open. Doon naman ako bumibili. Or sasabi ko kay Ren, doon siya bumili kapag hindi ako alam kung hindi na ako makakapagluto, tapos gutom na siya. Doon lang siya bibili ng ulam namin. Tingnan natin kung nandun si Kuya Mark, yung nagtitinda ng opia. Nandyan nga. Tsaka si tatay. Sige, bibili tayo ng hopya at tsaka ng bibingka. Hi, Kuya Mark! Uy! Say hello to my vlogs! Shout out to iyong hopya! Sabi aga niya. Aga mag-vlog ah. Oo, day off eh. Uy! Tay, ang ganda na ng packaging mo ah. Bili na po kayo dito. Yan, sa may tabi lang ng Fruity Hill Asian Market. Masarap to eh. Bibili ako mamaya. Ayan, kopya. Kopya. Yan. Kanina pa po kayo dito? Ay, guys, Carioca. Carioca. May bagong packaging na si tatay. Ang ganda, oh. Ano mo pangalan nito? Sa Mix and Match pala to. Mix and match? Oo, ayan. Bibing ka ng Mix and Match. Ito rin po yung dati kong binili? Ito rin po. Ito pala. Pagtitingan. Ano lang, required kasi yan. Bak! Napadami ng binili. Kunti na sana yung bibilhin ko eh. Pero yung isang friend natin eh, nakita ko dun sa Fruity Hill Asian Market. Hatid daw niya ako. Di, sinulit ko na. Thank you si sa paghatid. Sigurado, matutuwa si Ren. Ang daming pagkain. Kasi kung bibilhin ko lahat yan, tapos maglalakad ako, ang bigat-bigat kaya. So, diba? Hindi na ako naglakad. Ang galing talaga. Minsan man, hindi mo na-expect na bigla may maghahatid sa'yo. Yaan mo, sis ako naman na magdadrive sa susunod. Mag-aaral ako mag-drive. Ang hirap ng Carioca, guys. Si tatay at saka si Kuya Mark. Nagtitinda ng hopya at saka nitong Carioca and bibingka. Lagi sila sa may tabi lang na buti nila yun. Mix and Match pala ang brand itong bibingka na to. Masarap po. Tapos yung hopya, syempre, yan. Joel's hopya. Munggo yung binili ko. Isa lang muna. Kasi, sabi ko kanina, di ba, plano ko pumunta rin ng dun side sana para bumili ng pandesal. Nakakita ako sa Asian Market ng pandesal ni Starlight. Tsaka ng kanilang ubi cheese pandesal. So, din ako pumunta dun side. Medyo mas mahal nga lang to kasi syempre, ano na yun eh. Hindi direct dun sa bakery. So, yan. Umpisa na ng magsampay. $74 ang inaateng. Masaya ang aking asawa dahil meron na naman akong iluluto para sa kanya. Bumili ako nitong dahon ng sile para dun sa tinola ni Ren. Gusto niya ng tinola pagluto ko siya. At ako, bumili ako ng kalabasa. Mahal na kalabasa dito, $2.95. Grabe. Wala na kasi kaming tanim na kalabasa and niluto ko to ay kukuha na lang ako ng kale sa bakuran sa likod. May kale kasi dyan. Masarap to kasi yung ano po, ginisang kalabasa
na may kale. Tapos meron kaunting sabaw. Ang sarap! Ayun. Partneran ng ng vegetarian. Yung, hindi ako nakabili kanina yung vegetarian chicharon. Ang sarap nun. Kapartner neto. Para crispy. Napakalamig po. Tayo kumuha ng papaya at ako ay gagawa ng atsara. Oops. Alin kaya? Parang maliit pa. Ito siguro. Pwede na to. Masarap yung papaya na, di ba, medyo mura. Ito. Nasaan pa yung isang medyo malaki-laki? Ayun yata. Ayun sana. Kaso ang taas. Hindi ko abot. Hindi ko abot. Sabihin ko kay Ren, abutin niya. Ah, ito. Ayan o. Kunin ko to. Oops. Ayan, tama. Lang. Katamtaman lang ang laki nito. So, dalawa sila. Tapos, meron pa ako isang papaya. Nakuha ko na kanina. Kasya na to pang atsara. Recipe ni Lola. Ayan na po ang aking atsarang papaya. So from puno, naging ganyan na siya. O diba? Nakatipid. Magtingin kasi ako mahal. So sabi ko, gagawa na lang ako. Total, may puno naman kami ng papaya dito. Bumili na lang ako ng panangkap. Tagalog na Tagalog, panangkap. Yan, ingredients. Ayan na po siya. O diba? May pang isang buwan na akong supply ng atsara. Tikman ko nga. Mukhang okay naman eh. Tikman ko yung pickling solution. Yung suka na niluto eh. Sakto lang naman. Pwede na. Pwede na. Wala naman ang kakain eh. Kami lang, dito sa bahay. Pero kung meron po sa inyo may gusto, sabihan nyo lang ako. Bigyan ko kayo. Medyo madamo na. Nag-harvest ako guys ng kale para sa aming ginisang kalabasa. Ayan, may sili din dito. Meron din pala kami dito. Ayan. Ano ba tawag dyan? Parsley? Lemons guys. Marami pa po kaming lemon. So kung sino may gusto ng lemon dyan, sabi lang kayo. Ruti Hilaria. Diba? Ay, mga paano. Kunin ko na kaya to. Oh. Kailangan nang kuhanin yung mga cherry tomatoes na yan. Kunin ko na. Diyan ka muna. Ito, pwede na to. Harvest. Lalaglag na lang.
Ito po yung gagamitin kong pangsabaw sa aking ginisang kalabasa. Ang tawag dito ay hugas bigas. Natutunan ko po to sa aking lola kasi ako po ay lumaki sa farm. Ano po, ganito yung ginagawa talaga ni lola ko kahit dun sa mga, alam niyo yung bulang lang. Yung ikalawang hugas ng bigas bago yung tubig na ilalagay pa isasaing na. Binubukod ng lola ko yon, tapos yun ang pinansasabaw niya sa mga bulang lang. To, yung mga pinakuluan, pinitpitan ng luya na gulay. Yan, masarap yan. So ngayon, ito yung ginamit kong pangsabaw sa aking kalabasa. And then, mamaya, pag okay na yung kalabasa, lagay na natin yung ating fresh kale. Ang bango ng pagkain, lalo na pag alam mo fresh. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Remote para dumami yung channel. Remote ang pala. Fresh kale from the backyard. Cloudy na naman. So bago magdilim at bago umambon, ayun na pumapatak na, mag-harvest na ako ng lemons at dadalhin ko bukas.